Mga dapat gawin ni babae kapag ini-ignore ni lalaki. Yun. What's up? So dito na naman tayo. Usapang pag-ibig pa rin syempre. Kaya natin ginawa yung topic na ito because kapag ini-ignore sila ng lalaki, ang dami pa rin mga babae na hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gagawin. Natataranta pa rin. Na kahit sabihin man natin, actually, millions of videos na na kumakalat sa social media about sa pagbibigay ng mga advices about relationship. Pero still, meron pa rin talagang hindi marunong kung paano i-deal kapag sila ay ina-ignore ng mga partner nila na lalaki. Yes. So please lang, kung napanood niyo yung video na ito, kung pwede lang i-share po ninyo, ikalat po ninyo para kahit paano mabawas-bawasan or kahit paano makatulong din tayo sa kanila. Sa mga taong wala pang alam, sa mga taong hindi nila alam kung ano ang mas mainam or dapat na gagawin. So again and again, balik tayo sa topic natin. Kapag ini-ignore, ibig sabihin, kapag binabaliwala na kayo ng mga partner ninyo na lalaki. Like for example, binabaliwala ka na kahit anong message mo, anong tawag mo sa kanya, for how many days is hindi ka pa rin kinikibo. So yun po ang ibig sabihin na ine-ignore ka. Hindi ka pinapansin utol. So dyan pa lang na kapag hindi ka ine-ignore and tuloy-tuloy ka pa din utol, ay nagpapahiwatig po ito na ikaw mismo ay wala ka ring respeto sa sarili mo. Na kahit binabaliwala ka na or kahit nakakahiya na or kahit nagmumukha ka ng tanga na sa bawat messages mo is wala namang replies and still andyan at saka andyan ka pa din, talagang mas lalo kang mapapahamak utol. Mas lalo lang lalala yung situation, mas lalo ka lang mahihirapan. So ito ngayon mga utol, ano mga ba ang dapat nating gagawin? Ayaw kong magsawa kaka-advise, ayaw kong magsawa daw kakabigay ng payo or ayaw kong ihinto. Gusto ko pa rin kumalat ng kumalat or makaturo sa mga ine-ignore dyan. Kasi ang dami po talaga nahihirapan, nasasaktan. Yung iba nga is parang pagod na pagod ng mabuhay sa mundong ito. So ito ngayon na i-feed ko sa inyo. Ito po ang gagawin ninyo. Na kahit sabihin man natin na mahal mo yung tao, oo, given na, nandyan na mahal mo talaga yung tao. Pero alam nyo ba utol, na mas nakakabuti po pala sa inyo, sa atin, na tayo'y nagmamahal and then ine-ignore tayo, ay mas nakakabuti pala kapag ine-ignore din natin sila ng dapat biglaan. Napaka-importante po neto na kailangan is bigla-bigla mo rin silang i-ignore. Halimbawa, 1, 2, 3, 4 or 5 messages mo man na walang replies or kahit nga 2 lang, dapat utol, agaran na huwag ka nang magparamdam sa kanya. Ganito po kasi yan. Alam nyo ba mga utol na kung bakit kayo na-ignore na sa ngayon ng mga partner ninyo na lalaki, na kung sabihin man natin noon is ramdam na ramdam mo na minamahal ka niya, but tila ngayon is sa kinatagalan ay tilang nagbago. Parang hindi ka na pinapansin, hindi ka na kinikibo. Ano nga ba yung dahilan? Wala tayong nakikitang problema dito kundi nasa sayo. Yes. Nasa sayo sa pamamagitan ng pagtrato mo. Kung alam mong mahal na mahal ka niya noon pero bakit nagbago? Ibig sabihin, may mali po sa pagtrato mo sa kanya. Yes po. Alam mo ba kung bakit ka na-ignore talaga? Kasi ikaw mismo, hindi ka marunong magmahal. And, alam mo kung bakit nalalaman ko na hindi ka marunong magmahal? Kasi, sa sarili mo nga mismo, hindi ka marunong magmahal. Sa ibang tao pa kaya? Sa sarili mo nagsisimula utol. Ibig sabihin, kapag hindi ka marunong magmahal sa iyong sarili, ay hindi ka rin talaga marunong magmahal ng ibang tao. Lalong-lalo na kapag mas inuuna mo pa sila compare sa sarili mo. Mas inuuna mo pang bigyan ng lahat-lahat, mas pinapahalagahan mo pa yung ibang tao, mas tinutulungan mo pa sila, mas binibigyan mo pa sila ng importansya
compare sa sarili mo kesa sa sarili mo. Yes, utol. So diyan pa lang talagang ma-ignore ka. Talagang mawawalan ka ng value sa taong minamahal mo. Kasi nga, uulitin ko, hindi ka kasi marunong magmahal. Umpisahan natin dahil hindi ka nga marunong sa umpisa pa lang magmahal sa iyong sarili. Yes. Ibig kong sabihin, utol, hindi hahantong na mawawalan ng pagmamahal yung lalaki sa'yo. Hindi hahantong na mang-aabuso sa sayo or magiging kampante at saka mawawalan ng takot sa'yo kung noon pa lang pinapakita mo na marunong ka talagang magmahal sa iyong sarili. Marunong kang rumispeto sa iyong sarili. May dignidad. Pinipreserve ang peace of mind. Pinipreserve yung kapayapaan. Na kung meron mang nagagawang kasalanan yung partner mo, is umaalma ka talaga. Hindi mo pinapalagpas, hindi mo hinahayaan. Pinaparamdam mo talaga sa kanya na anytime pwede kang mawala kapag nakakagawa siya ng kalokohan. Na yung tipong magmamakaawa siya, hahabulin ka niya always. Na matatakot siya na pwede ka talaga mawala sa kanya anytime. So for sure, hindi hahantong na ma-ignore ka ng partner mo. Hindi niya po kayang ma-ignore yung isang babae na alam niya kapag ramdam niya na anytime yung babae na ito ay pwedeng mawala sa akin. Sa pamamagitan na mahalin at saka respetuhin mo lang ang iyong sarili. Meron nga nagtanong sa akin personally, na Kuya Kiko, ano bang dapat kong gagawin? Kasi binabaliwala na ako ng partner ko, pero alam mo ba, ang ginagawa ko is binubuhos ko ang lahat-lahat. Pinapakita ko sa kanya kung ano ako klaseng partner. Kung ano akong klaseng partner na babae na kung sakali man nawawala ako sa kanya is at least nakita niya na mapagbigay ako, binubuhos ko ang lahat-lahat sa kanya. So alam mo ba kung anong ginawa niya? Nagpadala pa siya ng pera sa lalaki. Oh. Sabi ko kaya pala na-ignore ka. Kaya pala naaabuso ka. Kasi hindi ka marunong magmahal sa iyong sarili. Binibigay mo pa doon sa tao na yun. See? So ang karapat-dapat ninyong gagawin, utol, instead na ibuhos nyo pa ang lahat-lahat doon sa mga partner ninyo na binabaliwala kayo, why not na set aside mo na yung tao na yan and mahalin ang sarili. Mahalin ng mahalin ang sarili. Yes, huwag kang matakot na mawala ang taong yan. Kung siya mismo walang ang takot na mawala ka. Nakukuha ba? Value sa value ang pinag-uusapan dito, utol. Na kung ibababa mo lang yung value mo sa taong ito, tataas yung value niya. Pero kung tinataas mo yung value mo, pinapakita mo na hindi mo deserve ang mga pinapakita niya, tataas yung value mo talaga and liliit naman yung sa kanya. Yes. And wala tayong pakialam sa kanya. Kailangan is unahin mo talagang iangat at saka iangat lagi ang iyong value. Sa pamamagitan na huwag mong hayaan na sindakin ka, na aapak-apakan ka, na bastusin ka, or i-disrespeto ka. Okay? So yun lang po yun. Mahalin ang sarili. Tiyak, utol, marunong ka ring magmahal someday kapag marunong ka nang magmahal sa iyong sarili. Copy? So yun lang po mga utol. Pakikalat lang po para makarating din ito sa mga tao or sa mga babaeng hindi pa nakakaalam kung anong dapat nilang gagawin. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush!